Matapos ang halos taon na rin na pag-uusap mula sa maanumalyang flood control projects, sa sobra po ng dami ng mga nangyari, mga kwentong naging paikot-ikot na, samut-sari na rin po yung mga naging protesta at galit ng mga regular na mamamayang Pilipino na katulad nyo at katulad ko. I guess it's safe to say na pagod na po talaga tayong lahat. Given na ang dami-dami ng mga problema ngayon na patong-patong na kinahaharap natin, di ba? Finally, meron ng good news. Pero ano kaya yung mangyayari pagkatapos nito? Mabibigyang linaw na ba ang ating mga katanungan tungkol dyan sa mga flood control projects na yan? Mapaparusahan na ba ang lalaking pag-uusapan natin ngayon? And more importantly, isisiwalat niya ba ang lahat ng mga involved sa kasong ito? Hindi ko masasabi sa inyo kung ano po yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, pero isang bagay ang pwede kong bigyang linaw sa inyo. Si Zaldico, finally, arestado na. The President's announcement. Ang nakakapanabik, sabihin na lang natin, no, na pag-aresto, ang presidente mismo ang nag-anunsyo. Sa kanyang Facebook page, nagsabi ito na nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes daw are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Wala pa tayong masyadong balita po talaga dito sa totoo lang, no? Pero given all the things na kinakaharap natin ngayon, no, we all need a win. However, hindi natin maaalis na magkakaiba po talaga ang reaksyon sa balitang ito. Ulitin ko lang din, magdi-disclaimer lang ako na we are not gonna go there, and of course, magpo-focus lamang tayo doon sa pagkahuli, pag-aresto, sino ba si Zaldico, at ano na nga ba yung mangyayari. So ito na, paano nahuli? Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naispatan raw nila itong si Zaldico 3 weeks ago pa bago ito mahuli. At umiikot-ikot raw ito to avoid detection. Pero naaresto siya kasi hindi niya raw dala yung kanyang Portuguese passport. May explain ko sa inyo yan ha. Ito yung sabi ng kalihim sa isang interview. Hindi niya dala yung kanyang Portuguese passport. Wala siyang dala. Parang nagkampante na. Wala siyang travel document, so hinuli ka agad. Finding Zaldico. Pabalik yung ating kwento ngayon ha. Ito yung magiging buod po kung paano naging isang fugitive or nagtatago itong si Zaldico at kung bakit at paano siya pinaghahanap. Mamaya, i-discuss din po natin yung buong timeline na yan ha, pero i-explain ko muna sa inyo yung mga nangyari. So ito pong si Zaldico, umalis kalagitnaan ng 2025 last year. Dahil medyo mainit po talaga siya sa mata ng publiko. Galit na galit tayong lahat niyan, di ba? Dito na siya nag-umpisang, sabihin na nating nagtatago. Sabi, nung una, to seek medical treatment abroad daw. Pero mula nang umalis to, ayaw na raw bumalik ng bansa. Especially since vocal din po ang ating presidente na nag-open ng investigasyon dito sa maanumalyang flood control projects. Kasama dito, keyword lang din no, yung SunWest Corp ng kanyang pamilya. Ang House of Representatives sinubukan pong puwersahin si Zaldico na bumalik sa Pilipinas by canceling his travel authority. Pero nag-resign ito bilang ako, Bicol Party List Representative. Shortly, bago pa man din nila ma-finalize itong move na ito. Okay, so habang canceled naman na yung kanyang Philippine passport, ayan ha, 2 passport yung binabanggit natin noong December 2025, it is important to say na kaya nakakaalis siya kasi, nabanggit ko nga rin kanina, reportedly gumagamit raw ito ng foreign passport, which is yung Portuguese passport. Sabi nila, isang golden visa mula Portugal. So, sinearch ko po no, para medyo naiintindihan din natin yung nangyayari. Sabi po online na ang Golden Visa daw is a residence by investment program that grants foreign individuals long-term residency or citizenship daw in a country in exchange for a significant financial
investments such as buying real estate, bumili ka ng bahay, bumili ka ng business, or making government donations. Wala po akong makita kung anong ginawa niya para makuha yung golden visa na yan, ha. But in a way, parang binayaran mo siya doon sa ibang bansa. Parang gano'n, no? Of course, hindi ko po masasabi yung specific sa inyo, no? Sinaglitan lang natin para maintindihan natin. Ngayon ko lang din po kasi talaga narinig yung term na yan, honestly. So anyway, ayan, may bago tayong natutunan. Ngayon naman, pabalik tayo, ha? Sino ba itong si Zaldico? Kailangan natin maintindihan bakit nga ba siya hinahanap. Magkakaroon tayo ng kaunting refresher. O yun bang ang nakaraan sa seryeng flood control projects. So si Zaldico po ay former Ako Bicol Party List representative, nabanggit na natin kanina, at isa siya sa mga key figures sa malawakang korupsyon sa flood control projects ng bansa. Alam niya natin yan, dinadekwat, kinukuha, pinapagawa yung mga bagay na hindi naman binili yung tamang mga kagamitan. Yung mga ganon, alam nyo na yan. Basically speaking, siya ang maaaring managot or maaaring maging kasagutan sa lahat ng kaguluhang ito. With that being said, since naiintindihan nyo na lahat, papasukin na natin yung mismong timeline ng lahat ng mga pangyayaring may kinalaman sa kanyang pagiging fugitive, which eventually led sa kanyang pagkakahuli. Ito yung timeline. Mag-uumpisa tayo doon sa pagtatago. Okay? As per the context of our topic today, July 19, yung mid-year na nabanggit ko kanina. Ito pong si Zaldico, sa gitna ng lahat ng ingay sa pagkakasangkot niya, tahimik na biglangang nawala dahil nga may gagawin daw siya. Tandaan natin sa puntong to, no? Pressured na po siguro itong taong to dahil lahat po talaga nakatutok sa kanya. Yung mga budget insertions, lagay-lagay ganyan. Ang dami na di ba? Kung sino man yung mga ituturo niya, sa tingin nyo, malalaman na kaya natin ngayon. Ito na nga kaya yung time. Sabi nga sa Avatar, di ba? Kung nanonood kayo ng Legend of Aang, when the world needed him most, he vanished. September 25, 2025, si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, sabi niya na ito na nga, yung binanggit ko kanina, humihingi ng tulong medikal si Zaldico dahil sa isang heart ailment. Bibigyan lang natin ng detalye, ha. Sa US ito, sabi niya rin na around this time, presumably nasa Singapore na raw ito. Nakikita nyo na parang naglilipat-lipat po talaga siya. Siguro ginagamit niya lahat ng mga pwede niyang gawin para makalipat-lipat. Pero at this point, sa tingin ko, fitting na yung salitang fugitive sa kanya. September 29, 2025. Kahit nasa abroad na po itong si Zaldico, nag-resign siya bilang isang house member. Sabi niya na meron daw, ito yung detalye dun sa kanina, ha, the real, direct, grave, and imminent threat to the lives of my family members and me, and the evident denial of my right to due process of law. Yun yung ginamit niya pong rason. October 2025, sabi ni Navotas City Lone District Representative na si Toby Tiangco na dapat na raw i-cancel ng DFA yung passport ni Zaldico. And at this point, syempre galit na yung mga tao, lahat naghahanap na ng kasagutan, so gets naman. Alam natin na kinalaunan na nakansela yan. Tatalon po tayo ng isang buwan, kung mapapansin nyo, medyo tumatahimik na rin po. Hindi naman sa nawawala na yung atensyon ng mga tao, pero syempre nakakapagod din magalit araw-araw, di ba? At ang dami rin natin mga problema bukod pa dito sa flood control. November 14, 2025, nag-upload siya ng isa sa mga serye ng mga videos na nag-expose daw sa administrasyon. Allegedly po ito, ha. Sabi niya na pinapatahimik raw siya nito at sumunod na videos pa, sabi niya na kumikickback raw ang mga ito sa flood control projects. Kung saan alam natin yung mga pictures ng mga luggages na marami raw pera. Ulit, ha, allegedly. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. Pag umuwi ako will be dangerous
Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. January 8, 2026, eto na, kinuha na ng PNP yung mga luxury cars. Ayan, 8 daw to, no, na allegedly ulit pagmamayari raw ni Zaldico. Marami pang mga detalye na nangyari noong January, mga technicalities sa kasong ito. Pero sa dulo ng buwan na to, January 29, sinabi po ni DILG Secretary Remulla na ipinag-uutos raw ng isang galit na President Marcos sa DILG na pauwiin itong si Zaldico. Siguro buwisit na siya at ang term, at all costs. By February 17, 2026, sabi ni Remulla na ang DILG magre-rely sa diplomatic channels, no, ng DFA at iba pang mga legal na proseso para kunin itong si Zaldico. Hindi naman kasi pwedeng bara-bara kang bigla kang manghuhuli sa ibang bansa, di ba? Baka magalit naman yung mga leaders doon. Kung saan kinabukasan, February 18, 2026, sabi ng Presidential Communications Office Undersecretary na si Claire Castro na itong manhunt, yun yung term kay Zaldico, ay nananatili raw na whole of government effort. Of course, wala pa rin talaga masyadong balita, hindi pa rin siya nahuhuli. So, March 12, 2026, sabi ng Pangulo, habang nasa New York ito, na nakikipag-ugnayan daw ang Pilipinas sa Portugal. Para iuwi sa Pilipinas si Zaldico. Ang layo na ng narating, di ba? Marami na pong nangyari. We're not gonna go into other details of the cases at magfo-focus lang tayo sa kaso gaya nga ng nabanggit ko sa paghahanap at pag-aresto kay Zaldico. Dahil ito na, alam naman natin na medyo political po to, no? Ayaw naman natin mag-away-away tayong lahat dyan. Mag-iisang taon din, matapos ang lahat ng mga kaguluhan, ang mga pag-iisip, papasok na tayo sa April 16, 2026. Yung pinag-uusapan natin kanina, President Marcos announces cause arrest in Prague, Czech Republic, after allegedly crossing the border without proper documentation. Okay, so ayan na. Nakaka-catch up na po tayo sa buong timeline at na-i-explain ko sa inyong lahat ang nangyari. Ang napakalaking katanungan, ano na? May mahuhuli na ba? May magtuturo na ba? May makukulong na ba? At nasa na ba si Zaldico ngayon? Sadly, habang sinusulat ko po itong kwentong to, medyo tahimik pa po, no? Wala pang masyadong balita tungkol dito. Miski sila po, medyo kaunti lang po yung details na may ibibigay ko, pero meron din po mga statements kung saan maaari ay ma-foresee natin kung ano yung mga mangyayari. Una, na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo raw ay in close coordination with the Czech government, no? Ito na nga yung nabanggit dun sa kanyang statement kanina. Honestly, feeling ko naman mauuwi na siya kasi if hindi, sobrang major fuck up. Yun yung term fuck up na madadamage ang reputasyon ng administration or lahat ng taong involved dito. Nakakahiya siya kung makakatakas pa, basically speaking. Pangalawa, mula kay DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya na ang impormasyon namin ay nanggaling siya ng France. Mukhang by car daw yung pasok nito, no? Siguro natigil daw sa checkpoint or ganoon. We're not. I don't have the exact details, pero mukhang galing siyang France tapos dumiretso ng Czech Republic sa Prague. So kung para makikita natin, medyo shock din sila, hindi pa rin nila alam na medyo mabilis po talaga yung pangyayari. Pangatlo, ang Czech Republic din, may say dito, no? May nakita akong article sa GMA na nagsasabing Czech police aware of Filipino situation but mum about Zaldico's arrest. May isang Czech police daw ang nagsabi sa GMA News over the phone na alam nila yung sitwasyon ng Pilipinas and currently nag-organize daw sila ng mga impormasyon. Pero as of now, wala pang masyadong balita, di ba? Siguro hinahayaan lang din nila yung government natin to take charge since issue naman natin to, di ba? Pang-apat, ito naman yung dapat nating mga i-expect. Sabi sa isang news update, dating Congressman Zaldico ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng pagkaka-aresto nito sa Prague, Czech Republic. So alam na natin na medyo magiging madugo ang mga usapan sa mga susunod na araw o linggo. Ayon nito kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Okay, so parang, pasensya sa term, shit's getting real, di ba? Sabi nga nila, sana hindi gawing circus, sana hindi gawing palabas ng mga politikong nagpapanggap na may pakialam pero pinapahaba lang po talaga at ginagawang teleserye para lang masabi na, may ginagawa sila. Sana hindi ganon. I hope that the truth comes out at lumabas ang mga
kasama ng lalaking ito sa panloloko sa bansa. Balik tayo kay Secretary John Vic Remulla. Sabi niya na maaari raw makabalik ito ng Pilipinas around 1 to 3 weeks mula nang mahuli ito sa Prague. So medyo marami-rami pa ang maaaring mangyari. Sana makauwi na siya. Pero kasalukuyan na nakadetain daw ito sa Prague. And just as I was writing this part, no, ayan na, meron po ako nakitang dagdag detalye dito. Meron tayong karagdagang impormasyon. Nandun raw yung ating mga opisyalis na. Sabi sa isang article, PH officials visit Zaldico in Prague after arrest. DILG's Remulla says. Yes, sabi ni Secretary Remulla nung tanungin if nandun ba yung mga opisyalis natin. Yung ating police, nandun na daw. Nagko-coordinate as well as very vigorous ang coordination ng ating DFA dito sa local and international counterparts para mabilis ang kanyang deportation papunta rito, maibalik sa Pilipinas. Ang balita namin, very healthy naman daw to, no, salungat doon sa sinasabing naghihingi ng tulong doon sa kanyang puso na nabanggit natin kanina. Healthy enough to travel, sabi niya. Nakakotse lang siya umiikot ng Europe. So I guess he's healthy. Wala kaming exact medical report pero you would deduce that he is healthy enough to travel by car around Europe. Nabigyan din ng detalye yung chance na maiuwi dito si Zaldico. Sabi niya, give it a 70 to 30% chance na iuwi na natin dito. Pero as days go down daw, magiging 80 to 20 yan. I am almost certain na dahil tama ang procedure na sinusundan natin, makukuha natin siya. Kasabay nito, meron din mga panawagan sa gobyerno na magpadala ng high-level team sa Czech Republic para makapag-unayan sa mabilisang pag-uwi ni Zaldico. Reaction. As for the people of the Philippines po, no, tayo, as much as ayoko magkomentaryo, I think lahat man po tayo pagod na. Marami sa atin kakabayad lang ng tax, April ngayon. Tapos makikita mo kung saan-saan ginagamit. Ang mahal lahat ng bilihin. Pagod na pagod tayong lahat. Maayos naman tayong magtrabaho. Wala naman tayong inaapakan kahit sino. Tapos ganun-ganun lang. Umaasa ako na itong pag-uwi ni Zaldico hindi lang basta maging dahilan para makulong lang siya. Ayoko doon na matapos ang lahat. Sana maging dahilan to para mas lalo tayong magalit, lalo nating pag-usapan, mas lalo tayong maging curious kung ano ba talaga yung nangyayari. Mas lalo nating ma-pinpoint yung ugat ng korupsyon. Naniniwala ako na tip of the iceberg pa lang to At mas maging bukas ang isipan at puso natin na dapat managot ang lahat ng dapat managot kahit paanong kulay ang ituro ni Zaldico. Kasi at the end of the day, tayo mga mamamayan po ang tunay na dapat magkakakampi. As much as magulo ang lahat ng mga pangyayari ngayon, isa ako sa mga hopeful na ang pagkahuling ito ay magiging isang simbolo. Simbolo na may pag-asa pa na kahit gaano kalalim ang sistema ng ating korupsyon, may pagkakataon pa rin itong matinag, matanggal, magiba. Pero sana maging totoo tayo, no? Isang tao lang to. Kung may dapat tayong matutunan dito, hindi lang talaga to tungkol sa flood control projects. Isa lang yan. Hindi lang to tungkol sa kung saan napunta yung pondo dyan specifically. Ito ay tungkol sa accountability. Yan yung magic word natin. Na sa kultura ng pananagutan, yung tanong na hanggang kailan tayo papayag na apak-apakan tayo ng mga taong nasa kapangyarihan, sana ito na yung simula. Simula ng tuloy-tuloy na paglilinis nitong korupsyon na to. Pagbabago ng sistema. Simula ng pagbusisi, hindi lang sa iisang proyekto, kung hindi sa kabuuan. Dahil kung dito lang ito matatapos, mauulit lang. Kinulong, okay, finished. Pero kung magsisilbi itong ugat ng tunay na pagbabago, baka, sa wakas, makita na natin ang bansang hindi na lumulubog sa baha at saka sarili nitong kasakiman. Ang tanong, handa ba tayong panindigan ang laban na to? Handa ba tayong harapin ang mga isisiwalat ni Zaldico? Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Medyo mabigat yung ating usapan ngayon, no? Maraming salamat sa mga nag-request ng kwento natin. Promote ko lang po yung aking Instagram. Doon po nagme-message yung ating mga 30s. Ito na yung question of the day natin. So sana sagutin nyo bilang mga Pilipino. Naniniwala ka ba na may pag-asa pang mairesolba ang korupsyon sa bansa? Specifically itong mga nangyari sa maanumalyang flood control projects. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito
ang aking kwento.